Hi Aquarius! Welcome po sa ating channel. Ito ay inyong daily kabay tayo reading for March 3, 2025. Please be reminded kung nakaresonate kayo, comment down. Kung hindi kayo nakaresonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. This is for you Aquarius ngayong March 3, 2025. Para po ito sa inyo Aquarius ngayong March 3, 2025. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang sa mga hindi pa nag-subscribe. Subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ng instruction. Spirits Guide. Mga ganap po para kay Aquarius ngayong March 3, 2025. I need 3 cards po. Spirits Guide, mga mensahe pa para kay Aquarius ngayong March 3, 2025. I need 2 cards po. Okay. Aquarius, ngayong March 3, 2025, may malaking influence ang isang babae sa araw na ito. Oo. At saka, okay. Nakikita ko dito recovery. Pwedeng nabihirapan ka, nabibigatan ka the other day. Anxiety ba yan? Stress ba yan? Or may sakit sa ulo? Oo. Claim this recovery. Kasi recovery ang nakikita ko dito. Personal growth, spiritual growth, nag-take time ka sa nature or may balak kayo mag-take time sa nature. Okay? This is grounding. This is meditation. And may grupo ng tao dito and I believe this is your family na nagbigay ng suporta sa iyo. May companion, sinamahan ka ng yung favorite person, nagbigay ito ng patunay na prove niya sa iyo na very loyal siya sa iyo, very supportive siya sa iyo. Nakikita ko rin dito na may ng ilan sa inyo may bagong kasamahan or bagong kaibigan na magaan ang loob mo sa kanya. Ang ilan din sa inyo may bagong gamit, may bagong pet na nagbigay ng pamper sa iyo. Ang ilan sa inyo dito na hired as katiwala. It's a reminder to have patience and trust the process. And it is necessary that you practice self-compassion and self-care. Okay. May ano kasi, lumabas to. Lumabas siya, self-care. And may mensahe ang card niyo po dito na, actually, 2 card na po nagsabi dito na kailangan yung pag-ingatan ng yung sarili, self-care, self-love, and yung ingatan din yung health nyo. Spirits Guide, ano po yung energy ni Aquarius ngayong March 3, 2025?
And the clarification of this card po. Kung may narinig kayo or may nakita kayong repeating message, meaning to say, pinupush ng cards yan kasi ang ilan sa inyo hindi pa binigyan ng atensyon. Na kung maaari din po, bigyan nyo po ng solusyon at aksyon. Remember, Aquarius, at the end of the day, alam mo na ikaw lang taong may kakayahan at responsable na gumawa ng sarili mong katotohanan at kinabukasan. So, ano yung energy ni Aquarius? Okay. May against sa inyong desisyon. May against sa inyong desisyon, ideas, plano. May against sa traditional. For example, may balak ka mag-take ng board exam, masteral, may tutol. For example din, may tutol sa kasal or sa pakikipagrelasyon sa taong gusto mo. May tutol. Okay? So ano pa? Nakikita ko dito na nagkaroon po ng competition, rivalry, conflict, competition. So, nakikita ko dito Aquarius, may nakita kong, ano tawag dito? Balakid na pangyayari. Or hindi ka masaya sa kompetisyon na ito. So, posibleng may panininlang lalo na sa malapit sa iyo. So, may intense na pangyayari dito or di kaya may ganap na away dahil sa hindi pagsasang-ayon ng grupo ng tao. So, dalawang card na po nagsabi dito ha. Dalawang card na po na pay attention. This is a repeating message, Aquarius, na may grupo ng tao na tutol. Tutol po. Hindi pagsasang-ayon. Yan yung nakikita ko dito. Ang ilan sa inyo may balak or literal na ginawa mo na ngayon na nagpatayo kayo ng structure or bahay. So may ganap na kompetisyon. For example, may nangungulit sa iyo na, kasi nakita ko dito na-annoy ka na-annoy ka sa kompetisyon, rivalry, na like for example, kailan bang kasal, Aquarius? Kailan ka ba mabubuntis? Kailan ka ba magka-jowa? Ano pa yung mga ano? Kailan ka ba mag-take ng board exam? Kailan ka ba kahit ano pa, yung mga may comparison like, buti pa si ano, na meron na, ikaw, kailan ka? 'di ba? Kahit ako, ganyan din mahanoy ako, pero may malawak na understanding ako niyan na may malawak na ako na pag-unawa niyan. Kasi wala namang problema sa akin may problema yung taong yun. It might be biktima din siya noon na regarding sa comparison, regarding sa competition. Na hindi niya nauunawaan na ganun na siya. Na-adapt niya yung pag-uugali niyang ganyan na kahit hindi nakakabuti sa kanyang kapwa at sa kanyang sarili. Yan yung iniisip ko na may problema tong taong to. It might be kinalakihan niya, na grow up siya na ganyan, na hindi niya namalaya na hindi pala nakakabuti sa kapwa niya. Yan. Baka makakatulong po. Aquarius, yung malawak na pag-intindi. Kasi hindi naman kailangan maapektuhan kayo Kasi kung hindi naman totoo din, bakit ako maapektuhan? Kung totoo man, bakit ako magpapaapekto? Kasi makakasira yan ng energy kung yung parang nagbibigay yung tao ng pang bad trip. Bina-bad trip ka. Baka sinasadya niya, diba? Huwag niyo siyang hayaan na magwagi. Like, hindi kayo magpaapekto nga. Hindi na din kailangan na magipag-away or mainis, magalit sa kanya. Kaya nga, kailangan ng pag-unawa dito. Basta see to it na hindi kayo maapektuhan. Yan yung pinaka-importante. Guard yourself. Protect your inner peace, Aquarius. May iniisip ako ngayon, Libra. It might be iniisip nyo rin to or may influence na Libra sa inyo. O di kaya may nasabi akong Libra kanina, na Aquarius na tong reading na ito. So,
Yung reading na ito is Aquarius, ha? Ano pa? May mga pangyayari na hindi mo control na naiinis ka. Pwedeng pangyayari ito or yung taong nagbabad trip sa atin. Oh, you have to slow down, pay attention to its details. Wag po daw kayo magmadali, focus on one thing at a time. Okay? So, let's say may literal talaga na rivalry dyan sa rivalry or selos, kompetisyon, inggit, o kung wala namang kayong ginawang masama, huwag kayong magpa-apekto. Hayaan mo siyang mabad trip sa kanyang sarili. Pero kung concerned kayo sa kanya, ipag-pray mo. The best way yan. The best way. So kung sa tingin mo hindi to makakausap ng mabuti tong taong to, the best thing to do is to pray. Isuko mo kay God. I-mention mo yung name niya. And isuko mo siya kay God. Tapos concentrate kayo sa makontrol nyo. Back to work. Back to reality. Sana yung nakatulong po. Nag-share din ako sa aking naranasan para hindi kayo mahirapan. Ang intention natin dito is para hindi maging magaan, para hindi kayo mahirapan, para mas lumawak eh. Di ba magwa-wonder tayo, bakit siya ganito? Oh. Kasi, yun nga, yung na-experience ko, dati, bakit hindi kami magkasundo? Hindi kami magkasundo kasi walang problema sa akin. Kundi may problema sa kanya sa pag-grow up niya, yung na-adapt niya na environment, na-adapt niya na pag-uugali. So, walang problema sa akin. So, concerned ako sa taong yun. Pinag-pray ko, naintindihan ko kung bakit siya. Pwedeng kinorek ko siya, pero in a nice way, na dahan-dahan lang na hindi siya mabigla. Yung sa tingin ko, nakukall ko yung attention niya. Yan. Baka makatulong po, Aquarius. Spirits guide, this is your career and money. And the clarification of this card po. Para kay Aquarius, March 3 po, 2025. Okay. Naging impatient din kayo, lahat kayo talaga. Gemini, Libra, Aquarius, air signs kayo ha, Aquarius. So this reading ha, sa Aquarius, baka malito kayo. Lahat kayo naging impatient ngayon. Kasi lahat kayo gustong umangat na. Oo, nasa level up na. Yung iniisip nyo, kaya ko tong naabot ko na, na-achieve ko na. So, mas kaya kong pang mag-level up. Tapos yun, tuloy-tuloy na yung plano. Oo. Yan yung lumabas sa inyong lahat sa air signs na sa March 2025 reading nyo. Lahat talaga kayo na air signs busy. Kasi gustong mag-angat, hindi naman yung instant, right? Nakikita ko dito yung pagpaplano, may process, kailangan mo maghintay. Yan yung nakikita ko. Pero itong mga pinagdaanan nyo, this is very normal. Part yan sa process. Part yan sa learning journey nyo. Hindi ko kayo masisisi, naging impatient kayo. Kahit mag-cross-watch kayo sa video ni Gemini and Libra ngayon, same pa rin na naging impatient kayo. So, naging impatient kayo. It might be lumabas to kahapon sa inyo. So, kung lumabas kahapon sa inyo, that is a repeating message. Yan yung sabi ko sa inyo. Kung may repeating message, pay attention. Give solution or action. Kung maaari po. Pwede naging impatient kayo sa isang sitwasyon, sa isang bagay. Tapos, kung magdesisyon po daw kayo or magplano, magkaroon ng plano, decision, ideas, yung pumili kayo, choices. Siguraduhin karapat-dapat po. Gamitin niyo po yung talino niyo. Gamitin niyo po yung experiences niyo. Kung pwede mag-gather kayo ng factual information. Factual experiences. Yan, makatulong yan sa pagbuo ng konkretong plano, best choices, best decision. Basta wag po daw kayo magpabaya, sabi po ng court. Siguraduhin. Tapos, marahil nagkaroon ng delay sa inaantay mo, the universe is trying to show you something. Baka may na-miss kang opportunity. You have to connect to yourself, you have to connect to your intuition, listen to your intuition, and have faith sa universe. Minsan kasi yung delay,
'Di ba? Yung sabi ko sa inyo sa lahat, mga delay, pwedeng delay sa paggawa ng desisyon kasi may tutol. Yung kanina, sa energy nyo. Delay sa paggawa ng aksyon kasi may hesitation. Delay sa hinihintay nyo. Pwede din sa delay sa hinihintay nyo na may gustong iparealize ang universe sa inyo bago dumating yung delay na yun para magamit sa tama. May posibilidad din na ganyan. So, the wisdom message is use your time wisely, exercise your patience, and think positive. Okay? And kung i-delay ito na literal na delay na hinihintay nyo, i-claim nyo, i-invite nyo po. You say, come to me, ganito. You mention nyo yung hinihintay nyo. Dating ka na, dumating ka na. Okay? Walang masama sa ganyan. You're inviting You invite. Hindi yung instead na, di ba, naging patient kayo, baka may magsasalita kayo ng negativity dyan. So, iwasan nyo yan. Kasi mas lalo yung ma-delay kung magkiklaim kayo na kahit hindi mo sinasadya, magkiklaim kayo ng negativity. Mas lalong magiging hindi okay yan. Kasi blockages yan eh. Magkakaroon niya ng delay. Okay? Ano pa? Ang daming mensahe. Hinihingal ako. Okay, Aquarius. Gusto ko nga mag-strepsils ngayon eh. Mamaya na kay So, ayun. Parang may nagmamadali ka dito. Nagmamadali ka rin dito na may gusto kang tapusin. Gusto mo siyang matapos na. Gusto mo siyang matapos na nagmamadali kayo pero hindi siya matapos kasi may proseso. Parang may time yan eh. Oo, may nakita kong ganyan sa career and money to eh. So, sa trabaho mo to. Huwag mo daw i-pressure yung sarili nyo. Pina-pressure yung sarili nyo dito. Or naging perfectionist ka kaya na burnout ka. Yes, pressured, exhausted ka dito. Sabi po ng card dito, subukan kunin mo lamang kung ano ang maari mong kunin. Huwag mag-say yes kung hindi naman akma sa inyong schedule. Huwag niyong i-pressure yung sarili niyo kasi ang hirap niyan, exhausted ka, ang bigat niya sa pakiramdam. Think about it. Tapos huwag po daw kayo magpa-apekto sa chismis. Mag-ingat kayo sa taong maloloko ha kasi lumabas po siya dito. Kung gusto niyo malaman kung sino po iyan, then ask your intuition po. Spirits Guide, Love Life, Self-Love, Partnership, and Romance ni Aquarius ngayong March 3, 2025. And the clarification of this card po. Maraming salamat po sa patuloy na tiwala, suporta sa ating channel at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Okay. Wow. Granted yung manifestation mo dito, Aquarius, oh. May solid beginnings po. Sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, blooming kayo ngayon that has the potential to be stable po. Wow. Claim niyo po ito. Sa mga single po, naging practical kayo sa buhay romansa. Interesado ka lang sa mga stable na at trustworthy. Oo nga naman. Dapat lang. 'Di ba? Ayaw na natin sa mga laro-laro. Okay? So, Aquarius. Yun. Mabuting balita po. May good news kayong matatanggap dito. Nakita ko nga dito, nag-healthy routine kayo, oh. And, soul searching. Gusto niyo mapag-isa para makapag-isip, para makapagpahinga. Para sa mga single po, you need time alone. Parang perfect time sa inyo na maglaan ng oras sa sarili. Ayaw mo munang makipagrelasyon. And, gusto niyo mapag-isa. It's time for soul searching and seeking your own inner truth. Nag-meditate kayo, nag-long walks kayo,
nag-connect kayo sa nature, which is na-clarify siya dito sa inyong oracle cards. So, para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, maaari magkaroon kayo ng desisyon na mag-spend time alone. Yung sabi ko sa inyo kanina na gusto nyo mapag-isa para makapag-isip ng mabuti para sa pagbalik nyo, spending some time apart para from a partner can enable you to come back together with a stronger, paano to explain? Yung magkaroon kayo ng alone time para pagbalik nyo, stronger na kayo. Okay? Na, let's say, may solusyon na kayo sa problema, na-re-energize na kayo sa pagbalik nyo, magiging okay ng lahat. Pwedeng pagod din kayo, gusto nyo mapag-isa. Okay? So this is wisdom message. And please know that you are divinely guided. Pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Aquarius. See you tomorrow. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.